Oy, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. 'Di ba natatandaan ninyo? Nireject po ng International Criminal Court o ng ICC yung request ng kampo ni Digong ng interim release. Nareject na yan. Pangalawang beses na po yan. Una, nilabas yung desisyon, sabi ng ICC, no. Inapilan nilang yan, sabi ng ICC, no. Tapos sabi ni Kaufman, mag-a-appeal ulit sila pag may bagong medical records na. So anyway, itong si Roque, as expected, no? Blah, 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 blah. Nagmamagaling na naman. That's the term, ha? Nagmamagaling na naman. As if mas magaling siya sa mga judges ng ICC. As if mas magaling siya, mas magaling siya kay Kaufman, na abogado ni Digong. Remember, di ba pinagsabihan ka na? Hayaan mo na yan sa abogado ni Tatay Digong. Bakit bumalik ka na naman sa ngaw-ngaw? Bla 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 bla. Daldal na naman ang daldal si Roque. Di ba sinabihan ka na ni Sarah? Hayaan nyo na sa abogado niya. Hindi ka nga niya kinuha eh. Yes, accredited lawyer siya ng ICC pero hindi nga siya kinuha. Anong ibig sabihin yan kung hindi ka kinuha? Hindi ka pinagkakatiwalaan. So yung mga arguments niya, saan galing yun? Di ka pinagkakatiwalaan eh. Kung pinagkakatiwalaan ka ni Sarah, kung alam ni Sarah na mas magaling ka kay Kaufman, sa'yo ipapahawak yan. Or kahit hindi sa'yo ipahawak, you will be part of the council, of the legal team, defending the former president, si Digong. Pero hindi ka nga eh. Hindi ka pinasok. At ngayon, mamatahin niya pa yung ICC judges. Maling-mali daw po yung naging desisyon ng ICC. Wow! Coming from a fugitive, ha? Galing sa isang pugante na nagtatago sa batas ng Pilipinas, ang maglalakas ng loob, ibabroadcast, sasabihin niya, mali yung naging desisyon ng ICC judges. Anong klaseng tao ka? Si Kaufman nga, hindi yung nagsalita ng ganun eh. Si Sarah hindi nagsalita ng ganun. Ikaw? Si Panelo hindi nagsalita ng ganun. Ikaw? Si Roque? Pinapalabas siya naman, ako magaling ako, bakit din ako kinuha? Ano ba gusto mo? Ano gusto mo? Nag-audition ka sa mga Duterte? Para gawin kang head ng legal ni Duterte? Maharapin mo muna yung sarili mong kaso. Sarili mong kaso nga, di ba hindi mo maharap yan? Pakinggan natin ka-coffee. Araw po sa inyong lahat. Ito yung video niya. Wait lang ha. Hanapin ko lang yung portion. Napanood ko na ito kanina eh. Nakakatawa yung mga arguments niya eh. Siyempre, papaniwala ng mga DDS yan. 557. Saglit lang. I-Q ko lang. Ko. Ulitin ko muna po ang konteksto. Iba po ang system sa ICC. Sa ICC, po pwede ka nang maaresto on good grounds lamang. Ibig sabihin, mababaw po yung threshold ng evidence. Wow. Hindi po probable cause. Okay. Ang probable cause, likelihood na mayroong krimen na nagawa, likelihood na yung nasasakdal ang gumawa ng krimen. Hindi po ganun ang standards. Basta meron lang mabuting basihan, po pwede ka nang maaresto. Now, sa Pilipinas po, probable cause. At yung probable cause, magkakaroon lang ng ganyan kapag natapos na ang confirmation of charges. Okay. Para nga po balansehin. Para balansehin yung napakababaw na ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest, nagbibigay dapat ang International Tribunal na interim release. Okay. Sa katunayan po, and this is borne by the record, ayan, again, Rappler fact checkers, sa International Tribunal for the former Yugoslavia, karamihan po talaga ng mga akusado na bigyan ng panandaliang kalayaan. Kasi parehong standard din po sila. Good reasons lang for warrant of arrest. At dahil good reasons lang yan, okay, wala pang... isa-isahin natin. Okay, huli-huli si Roque dito. Ako hindi ako abogado ha, pero nakakaintindi tayo sa nangyayari. Ang sinasabi ni Roque, wala pang probable cause kay Digong. Kasi sa Pilipinas, kailangan ng probable cause para arestuhin ka. Alam niyo naman yan, di ba? I-identify yan ng korte. Okay, may probability o posibleng ginawa yan. So we have to arrest this person para hindi niya na maulit yan. May probable cause. Sabi niya, sa ICC, iba yung proseso. Kailangan lang ma-identify ng ICC yung good reasons, not the probable cause. Magkaiba, no? Pero almost the same lang eh. Wag lang tayo malito. Si ICC, good reasons lang para makapag-issue ka ng warrant of arrest. Yung probable cause, wala pa. Kasi yung probable cause, magkakaroon lang yan after the confirmation of charges. So, iginigiit ni Harry Roque, dapat i-grant ng ICC yung interim release ni Digong dahil wala pa namang
Probable cause. 1. Siya na mismo nagsabi may good reasons to arrest si Duterte. Malinaw na malinaw yan. Na-identify ng judges yan. May good reasons. Sige, gamitin na natin yung term ni Roque. May good reasons. Kaya siya na-aresto. May maayos na dahilan. May matibay na dahilan kung bakit dapat arestuhin itong tao na to at nangyari na yan. Na-aresto na yan, idinaan sa Interpol, na-aresto na yan dito sa Pilipinas, pero ang sabi nila Roque, that's kidnapping. Okay, bahala na kayo dyan sa term nyo. Now, bigyan ng interim release yan kasi good reasons pa lang naman eh. O sa'yo na galing mismo may good reasons eh. Walang probable cause dahil wala pang confirmation of charges. Sino ba ang nagpa-cancel ng confirmation of charges? Sino ba ang umapila? Sino ba ang nagsabi na hindi kayang humarap ni Digong sa hearing na yan? Actually, not hearing eh. Confirmation of charges. Confirmation of charges pa lang yan ha. Kumbaga dito sa Pilipinas, ang version natin yan, pleadings pa lang. Sasabihin mo kung guilty ka o hindi. Tama ba? Pleadings pa ang tawag niya dyan. Basta yan yung hearing na sasabihin mo I'm not guilty or guilty ako sa isang krimen na inaakusa sa akin. Sa ICC, ang term nila, confirmation of charges. Wala pa yan. Hindi pa nangyayari yan. Supposedly, September pa nangyari yan. Pero sino ba yung nag-request? Kampo ninyo. Kampo ni Kaufman ang nag-request na hindi na kayang humarap ni Digong sa hearing. Therefore, kung nagre-request o kung naghahanap si Harry Roque ng probable cause, it will never happen. Kasi based on his definition, probable cause will be issued after the confirmation of charges. Eh doon nga sa confirmation of charges, wala ngang nangyayari eh dahil ni-request ninyo. Sinabi ninyo hindi na kaya dahil sa kanyang kalusugan. Basic, Roque. Wala bang matalino-talino na kaibigan yan? Kasi nabubudo lang nito eh kung sino-sino eh. Para mapagsabihan si Roque sa kanya mga argument. Kasi napapaniwala niya yung mga tao. Nabubola niya yung mga tao. Next. Probable cause, natural. As a matter of right, dapat bigyan ng interim release ang mga nasasakdal. Dito lang po sa ICC na talagang hindi sila nagbibigay ng interim release. Hindi ko po alam po bakit. Dahil nagkakaroon tuloy ng presumption of guilt kaysa presumption of innocence. Dahil tignan nyo si Tatay Digong, 8 buwan nang nakakulong, wala pang probable cause, nakakulong pa rin at hindi binigyan ng panandaliang kalayaan. Kasalanan nyo nga eh. Sa tingin ko po, as a matter of course, dapat magbigay ng interim release dahil nga po mababaw naman ng ebidensya na naging dahilan para mag-issue ng arrest warrant. Hindi pa po probable. Wow. Mababaw ang ebidensya. Ka-coffee, ilan niya ulit yung namatay? 30,000. Mababaw pa yun. Harry Roque, mababaw pa yung 30,000 na pinaslang. Napaslang. Pagsamahin na natin, pinaslang at napaslang kasi yung iba legitimate operations. Mababaw pa yun. Nakakahiya sa mga kamag-anak ng tinukhang. Walang kalaban-laban. Yung iba totoong adik. Regardless kung totoo yan o hindi, deserve nila ang due process dahil nga nasa konstitusyon natin yan. Karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nasa saligang batas natin yan. Yan ang nag-iisa sa atin. Diyan tayo nagkakasundo-sundo. Meron tayong saligang batas at meron tayong mga batas na sinusunod. At nakasaad dyan na bigyan ng due process yan. Mababaw pa bang dahilan yan? That's 30,000 Filipinos. 30,000 natukhang. Andyan yung mga interviews, nandyan yung mga affidavit na yan. In fact, tayo mismo, ako mismo, Ka-Coffee, na-invite ako sa safe house. Safe house ng mga pamilya ng biktima. Tinutulungan sila ng mga pari. Umiiyak sila. Ang asawa niya, senior citizen na, 70 plus years old. Wala lang kalaban-laban, tinukhang. Pinalabas ng laban. May CCTV footage, nilihis yung CCTV footage ng laban. Nasa loob na ng presinto ng laban. Mababaw na ebidensya pa yan. Harry Roque, insulto yan sa lahat ng biktima. Nakakahiya yung statement mo na yan na mababaw na dahilan lang ha. Mababaw ha. Mababaw yan ha. 30,000 lives. Mababaw pa yan. Ganyan anong klaseng tao itong Roque na to. Cause, wala pang probable cause, good reasons lang. Now, anong mali sa decision na yan?
in my professional opinion as an international lawyer and Wow. as a student and scholar of international law. Unang-una, masyado po ang reliance ng hukuman sa possibilities. Possibility na siya itatakas, possibility na papakailaman ni Tatay Digong mga ebidensya, possibility na mananakot sa mga testigo. Alam mo sa mundong ito, anything and everything is possible. Pero dapat naging basehan para ipagkait ang provisional, panandaliang pagkakalaya ni Tatay Digong is kung ano yung realistic na possibility, hindi lang mere possibility. Hindi ka naman po pwede. Ano yun? Butlogs naman ni Roque dyan. May realistic possibilities and mere possibilities. Anong kaibahan nun? So dapat daw i-identify ng ICC ano yung realistic possibilities sa mere possibilities. Walang pinagkaiba. Kaya nga possibilities hindi pa nangyayari. Posibleng mangyari. Posibleng mangyari. Possibilities. Realistic ba yan? Kung hindi yan realistic, hindi na possibility yan. O wag ikumpara daw sa mere possibilities yan. Paano mo masasabi na hindi mangyayari yan? Ma-identify ngayon kung possible o hindi. Possibilities nga in the future, it will happen or probably will not happen. Probably will happen or probably will not happen in the future. At ang ICC daw ay masyadong dependent, masyadong reliant sa possibilities. 1. Bakit hindi inisyuhan ng interim release si Digong? May mga qualifications para makapasok ka dyan. Number 1, hindi mo maiimpluwensyahan o hindi mo matatakot ito mga witnesses and eventually baka takutin mo mag-back out. Possibility yan. Hindi ba realistic possibility yan, Roque? Kini-question niya, hindi na influential si Digong, 80 na yan. Hindi na kayang influensya ng witness. Sino ba nagsabing si Digong ang kikilos? 80 na yan, ugod-ugod na, may dementia na yan. Hindi niya na alam na nililinis siya. Hindi niya na kayang influensyahan yan. Roque, sino ba nagsabi na si Digong personally yung gagawa sa pag-influence na yan? Definitely hindi. Hindi siya. Maraming galamay. Maraming tao yan na uutusan at kikilos para sa kanya. Di ba nakakatawa? Hindi ba possibilities yun? Number 2, tatakas siya. Itatakas siya. Hindi ba realistic possibility yun? O mere possibility lang yan? Sige, i-term mo yan. I-define mo yan i-define mo as a mere possibility. Hindi ba realistic possibility yan? Wala daw influence, walang power. Paano walang influence? Ang anak niya, vice presidente. Ang anak niya kayang pagbantaan si PBBM na tsutsugiin niya. Hindi niya kayang itakas si Digong. Hindi ba realistic yan? Roque? Nasaan yung mga anak niya? Vice Mayor. Mayor ng Davao. Congressman ng Davao. Wala sila sa kapangyarihan na itakas si Digong? Possibility yan. At yan ang sinasabi, yan ang naging batayan ng ICC, ng International Criminal Court, kung bakit hindi grinant yung interim release na yan. Dahil dyan sa mga realistic possibilities na kinakagalit mo, na hindi dapat daw naging batayan kasi mere possibilities lang yan at hindi realistic possibilities. Sus, may Maria. Diyos mio, Marimar, ika pa. Roque, ang talino mo, sabi mo, professional. Scholar, law scholar, professional. Bakit ganyan? Anyari? Yung reasoning, yung reasoning. Pinaniniwalaan ka naman ng mga, ewan ko, mga eng-eng na diles na kikinig sa'yo. Na mapagkakait ng karapatang kalayaan dahil nga po wala namang probable cause pa, dahil lamang sa mere probabilities. Pwede po magunaw ang mundo kinabukasan. That is a probability. Okay, correct. Pero hindi po dahilan yan para hindi magbigay ng panandaliang kalayaan because anyway, tomorrow it will be the end of the world. Pero ganun po ang naging desisyon ng hukuman. No relevance. Hindi nila binabase sa imminent o hindi yung probable. Well, anything is probable. Pero yung probable na hindi naman po realistic ay hindi dapat pinapansin. So, sinasabi nila, hindi realistic na itatakas siya? So, hindi realistic na posible niyang impluwensyahan ang mga suspects, ang mga witnesses?
Kinukumpara niya yan sa pagguho ng mundo. Ang relevance, sir. Ang dami mong sinasabi ng mga supporters at mga mahal sa buhay, sa pagtakas, sa Meron pa siya sinasabi about humanitarian eh. Wait lang. mga salita ng iba na hindi naman kontropela. Hanapin ko lang ha. Na wala pang probable cause ha, good reasons lang ang dahilan kung bakit siya nakulong. Pangalawa, masyado namang pagtiwala ng hukuman sa impluwensya ni Tatay Digong dahil lamang siya ay nahalal na alkalde, siya ang anak niya ay vice mayor at si VP Sara ay vice president. Correct. Well, unang-una, no, malinaw na hindi nila naiintindihan ang politika sa Pilipinas. Dahil bagamat vice president nga si VP Sara, ano bang impluwensya niya? Wala. Sa ating saligang batas, wala naman talagang ibang trabaho ang vice president kundi antayin na mawala ang presidente. She will prevent a leadership vacuum. Yan lang ang trabaho ng vice president. Anong impluwensya ang sinasabi? Sir, konstitusyon yan, impluwensya. Anong sinasabi mong impluwensya? Yung sinasabi niya na duties, functions ng vice presidente according sa konstitusyon natin. Pero hindi naman dyan sinasabi na hindi na pwedeng gawin to ni Sara. Knowing Sara Duterte, tulad ng pinupoint out ko sa inyo kanina, kaya niya ng pagbantaan ng presidente. Nandun ba yun? Sa konstitusyon ba yun? Nasa saligang batas ba yan? Kaya niyang sapakin ang sheriff. Nasa konstitusyon ba yun? O sige, hindi pa siya vice president that time. Pero kaya niya. Historically, if you look at the records, kaya niyang gawin. So paano sasabihin mo na walang impluwensya si Sara? Napakarami yung pera. Kaya niyong gawin yan. Nakapagtataka bakit ganyan yung argument ni Roque. Pero pa siya sinasabi dito na uugod-ugod na. Hindi ko lang mahanap. Anyway, sayang oras. Yung argument niya na napakatanda na yan. May nag-uulyanin na yan. Hindi na makatayo yan. Hindi niya alam. Ganito niya describe ya. Hindi na alam ni Digong na nililinis siya yung katawan niya. Out of humanitarian consideration, dapat yun daw po ang naging batayan para i-grant yung interim release. Sabi nga ni Conti, binabasa ko yung abogado si Conti, no? ICC prosecutors, grupo nila. Umapila kayo, sana inapila ninyo yung grounds. Pinunteriya ninyo yung grounds, bakit siya nakulong? Bakit siya may kaso? Crimes against humanity. Bakit siya may kasong ganyan? Bakit hindi nyo i-justify na walang kinalaman yan? Hindi totoo na kinumit ni Digong yung crimes against humanity. Yun yung main point Bakit siya nakakulong Ang pinupunto ni Conte, bakit hindi yun yung binira ninyo yung main point? Kundi lumihis kayo, dun kayo sa taas out of humanitarian consideration yung magiging batayan ninyo for interim release. No. Mali kayo ng atake. Mali kayo ng bira. In fairness kay Conte, matalino Napakagaling mag-explain. Filipino pa, maintindihan mo. Diba? Ikaw may kasalanan ka. I-justify mo, sasabihin mo, hindi namin kasalanan yan. Pero itong kampo nila, ang naging bira, humanitarian consideration, pinunteriya yung health, yung kalusugan, hindi dahil doon sa kasalanan. Number one, alam nila na matibay yung kasalanan. Alam nila na matibay yung ebidensya. Kasi kapag ganyan yung kanilang atake, they use that route, o yung ruta na yun ang ginamit nila, wala silang kakahinatnanan kasi alam nila matibay ang ebidensya. Kaya doon sila. Out of humanitarian considerations, wala. Hindi kinatigan niya ng ICC. Alam nila Diba? Sino napapahiya ngayon? Alam mo kung bakit masakit ang damdamin ng mga dilis? Pinapaasa sila ni Roque. Actually, si Roque Hoffman hindi naman nagpapaasa Si Sara hindi nagpapaasa. Si Roque lang nagpapaasa Pinapaasa nila na, okay, malalaya na si Digong because of this crime, etc., etc., etc. Ang dami yung expectations, mga false expectations, mga false promises. Mga DDS galit na galit. Magagalit kay PBBF, kasalanan ni Roque yan, pinaasa-asa kayo dyan di ba? Common sense naman yan Ay nako, karma is real. Ika nga, Roque, kasuhin mo yung kaso mo. Uwi ka na Pilipinas, no? Kasuhin mo yung kalusugan mo. Diba? Sabi mo, hindi ka pwede mag-travel, hindi ka pwedeng lumipad dahil yung kalusugan mo, bagong opera ka. Pero nagagawa mong magtambay-tambay dyan sa dahig, mag-interview ng kung sino-sino. Diba? Kumain ng kumain sa kung saan-saan. Anyway, wala kaming pake dyan, pero obvious na nagkukunyari ka lang doon sa medical conditions na hindi mo kayang lumipad ng 1 hour, 2 hours, 3 hours. Zero plano, pero kaya mong magtatayo dyan, mag-interview, magsisigaw kung ano-ano dyan. Anyway, sarili nyo, niloloko nyo dyan.
O siya, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Para sa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Maraming salamat po sa inyo. And ganda ng t-shirt natin, courtesy of Ma'am Calcaya. Thank you Ma'am. Hollywood, Universal Studios, at dyan po sa Hollywood. I'll see you in the next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.